Alright mga idol, magandang araw sa ating lahat. Kumusta na ang Pilipinas? Pag-usapan natin mga idol. Ay, ano nangyari mga idol? Ang bawat lugar na pinupuntahan ni BP Sara ngayon, bawat pangangampanya niya o pag-iikot niya, yung iba kontrobersyal, yung iba okay naman, yung iba kaya nagiging kontrobersyal dahil yung lugar na pinupuntahan niya yung lugar ng mga congressman kung saan binababoy siya doon sa House of Representatives. Ano po, kaya yun siya nandoon dahil nangangampanya, nag-iikot, ganoon na rin yung pangampanya niya yung PDP laban, at siyempre nag-iikot as a Vice President of the Republic of the Philippines. And now yung iba kasi pag nagsasalita naman talaga siya talagang direct to the point, kaya yung ibang congressman gagalit at yung mga anak niya dahil gumabanat siya kung saan gumaganti lang din naman siya doon sa mga pinagagawa sa kanya ng mga congressman, ng mga walang hiya. 200 pa naman mahigit yung congressman na pumirma ng impeachment niya diba? Ano niya yan, nasa isipan niya yan. Kaya lang hindi naman yung ganti na talagang ay ginanito mo ako. Ang sa kanya lang magsalita lang siya ng tama lang ang kampanya huwag niyo ibuto sa ganito ganyan. Simple lang naman yun. Kaya lang nung iba ginagawa nila na sinisiraan sila, tapos wala naman daw nagawa sa distrito nila. Unang-una kasi Vice President yan ng Republic of the Philippines, buong bansa hindi naman yan sa distrito mo lang, sa isang distrito lang nakatutok ba? Yung mga hindi naintindihan ng congressman, at ng mga congressman kasi naninira sa kanya, hindi nila inisip na tatakbo sila nitong eleksyon na ito. Tatakbo sila ngayon diba? Kailangan nilang buto ng tao, tapos sinisiraan nila yung Vice President. Paano yan? Pag umanti yan, maraming supporters. May paglalagyan talaga kayo dahil sa ginawa ninyo. Marami, pag sinong in-endorse niyan, yun at yun ang ibubuto ng tao, diba? Doon na tayo magkakaalaman. Kaya dapat tatakbo ka, kailangan mo ng buto ng tao. Hindi mo dapat binaboy yung Vice President. Akala nyo kasi binaboy ninyo yung Vice President, walang bubuto sa kanya. Hindi naman siya kasi tatakbo nitong eleksyon na ito. Siya sa 2028 pa. Wait lang mga idol. At ayun na nga mga idol, pagpatuloy natin yung ating pinag-usapan kanina. Sa mga dapat mga politiko na tatakbo ka, kakandidato ka, hindi ka dapat naninira ng kapwa mo politiko. Lalo pat Vice President yung sinisiraan mo. Hindi ka dapat naninira dahil tatakbo kang congressman tatakbo ka kung ano-anong tatakbuhan mo sa mababang kapulungan. Yung sinisiraan mo Vice President, yung Vice President buong bansa yun, ikaw panggilid-gilid lang naman. Paano ngayon? Tulad yan, gumanti, diba? Ano nga yung mga mo, karamdaman mo, diba? Sakit lang, sama lang ng loob Well, babanat yung taong siniraan mo sa iyo at pagkakataon niya dahil mag-i-eleksyon at kakandidato ka. Dapat isipin nyo yung ganon. Sabihin nyo pa, hindi niya pumapatol sa negative campaigning. Wow. Hindi pumapatol Ini talagang titirahin kayo niyan dahil pagkakataon niya. At kailangan niyang mangampanya ng mga congressman, lalo na yung mga bago pa lang. Nang sa ganon hindi matuloy yung kanyang impeachment. Dahil doon siya, gagana lang naman yun ng impeachment, lalakas lang naman yun pag yung mga pumirma doon, yun pa rin yung mananalo ngayon. Pag hindi manalo, paano na yan? Yeah? Ganun lang yun. Kaya huwag tayo masyadong niniguro, nakakasiguro mo kayo na panalo kayo sa distrito nyo or sa lugar ninyo. Dahil maraming pang mangyayari bago mag-eleksyon, marami pang magaganap bago ang eleksyon. Ilang araw na lang, Mayo na eleksyon na.
pagbagsak ka pa rin sa survey, aba, huwag mo nang asahan dahil time na. Yung iba todo pamimigay, todo bigay ng pera eh. Ang tanong, ibubuto ka ba ng tao? Lalo pat isang politiko na walang nagawa sa lugar niya, puro lang tupad, AX, wala na yan. DSWD, wala na yan, panis na yan eh. Alam na ng taong bayan yan yung ganyang concept. Dadaanin ninyo sa pamimigay. Alam na namin yan. Akitin nyo kami para ibuto kayo. Daang milyon yung makukuha ninyo dahil binuto namin kayo. Alam na namin yan. Kaya hintayin ninyo ang desisyon namin, ang desisyon ng tao bayan. Dahil kami ang dahilan kung bakit andyan kayo, kung bakit kumikita kayo ng milyon-milyon. Kami rin ang magiging dahilan kung bakit mawawala kayo dyan. Tandaan ninyo yan, mawawala at mawawala rin kayo dyan sa kinalalagyan ninyo nang dahil sa amin yan. Kaya mga kababayan, nalalapit na ang paghuhusga. Anong petsa na, di ba? Tayo na ang huhusga. Mayo na ngayon. It's time.